Sa video na ito ay pag-uusapan po natin muli ang tungkol dito kay Pi Network, kung saan ay meron pong isang analyst dito na nagsasabing lumalakas na raw ang momentum ni Pi Network. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa lang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa napag-usapan ang galaw ng presyo ni Picoin. Ayon po sa pinakabagong data ay umakyat po ng higit sa 3% itong si Picoin sa loob lang ng 24 oras. At ngayon ay naka-establish na po siya ng solid support sa presyong 0.60. Ayan, meron po tayong isang chart dito na kanilang ibinahagi rito. Isa po itong 1-hour chart time frame ng Pi Network USDT na trading pair at mula po ito sa datos ni OKX. Ayan, sa ngayon is naglalaro po siya sa malapit sa support na 0.60. Ayan, ibig sabihin ay dito po siya palaging nasasalo kapag bumabagsak ang kanyang presyo. At may malakas po na buying support sa level na ito. May mga analyst na nagsasabi na ito na raw ang simula ng susunod na bullish rally kay Picoin. Kung tama po sila, malaki ang posibilidad na makabangon si Picoin sa mga nawalan niyang value nitong mga nakaraang linggo. Ayan, meron po tayong isang sikat na crypto trader dito na si Zia. Ayan, meron po siyang actual na tweet dito. Ayan, meron po siyang mahigit 135,000 na followers dito kay X. Ayan, dating Twitter po ito. At siya po ay nagsabi na si Picoin ay nakalusot na sa presyong 0.63 na resistance level. Ayan, at hindi lang basta lusot, malakas po ang kanyang volume at dami ng mga bumibili or buying pressure. Isa raw itong malinaw na indikasyon na lumalakas ang interest sa pagbili dito kay Picoin. Ngayon is gaano naman po kalakas ang community support para kay Pi Network? Ayan, hindi lamang po presyo ang tumataas. Ang community engagement din ay patuloy na lumalawak. Sa pinakahuling Pi Fest, umabot po sa 1.8 million na active users ang lumahok or nakijoin. Ibig sabihin ay buhay na buhay pa rin po ang community ng Pi Network kahit maraming nagsasabing nawawala na raw ang hype. At para po sa mga may alam sa crypto, alam natin kung gaano po kahalaga ang active community sa tagumpay ng isang token. Ang ganito pong klase ng support ay nagdadala ng organic demand na siyang nagpapalakas ng presyo sa long term. Ngayon is bakit hindi pa kasi na isasama si Pi Network sa mga malalaking exchanges? Yan, ngayon ay isa po sa mga dahilan kung bakit hindi pa tuluyang sumasabog ang presyo ni Pi Network ay dahil wala pa siya sa mga malalaking exchanges tulad po ni Binance. Ang problema po kasi ay si Binance ay may mga compliance at saka verifications. Ayan, verification standards tulad po ng KYC or Know Your Customer. Ngayon ay hinihikayat po ng Pi Network ang Binance na gamitin na lang ang KYB or Know Your Business Verification para sa kanilang project. Sa madaling salita ay gusto po nilang gumawa ng compromise para makapasok si Picoin sa mas malalaking market. Kaya ayan, ayon po kay Dr. Alcoin, isa po siyang kilalang crypto analyst. Hindi pa listed itong si Picoin kay Binance. Yan, at ang lumalaking demand ay pwede pong pilitin ang mga malalaking exchanges na isama ito. Dahil kung patuloy po na tumataas ang trading volume ni Picoin, siguradong ayaw magpahuli ang mga exchanges sa kanilang kita. Ngayon is dito na po tayo sa technical analysis. Yan, possible ba ang isang bullish breakout dito? Yan, meron po tayo nakikita rito na isang wedge pattern na binubuo ng dalawang kulay puti na linya at sa loob nito ay dito po patuloy na naglalaro ang presyo ni Picoin. Yan, ayon po sa mga technical indicators ay may sign po na nag-iipon ng lakas itong si Picoin. Ang kanyang RSI or Relative Strength Index ay nasa 54.5 kung saan ay nagpapakita po ng momentum pero hindi pa siya overbought. Ayan yung kanyang RSI dito ay ito po yung kulay yellow. Ayan, kulay yellow dito sa ibaba.
Kaya yan po ulit, nagpapakita po ito ng momentum pero hindi pa siya overbought. Kaya ibig sabihin ay may room pa siya para tumaas nang hindi agad bumabagsak. Yan ang MACD naman. Yan ang MACD indicator or moving average convergence divergence na indicator ay yung nandito po sa ibaba ng ating RSI. Yan, ito naman po ay nagpapakita ngayon ng kulay green na histograms. Yan, histogram bars. At karaniwang indikasyon po ito ng possible bullish crossover. Kaya sa madaling salita ay pwede po itong maging simula ng rally pataas. Ngayon ang susi po rito ay ang presyong 0.6375. Yan ang price level na 0.6375. Kapag nabasag po ni Picoin ang resistance na ito, posible po siyang umakyat ng hanggang 0.72. At kung magtutuloy-tuloy, baka nga umabot pa siya sa $10 sa long term ayon po sa ilang mga analyst. Yan, at na-content na rin po natin yung tungkol dyan sa $10 na price target sa nakalipas na video. Kaya i-check na rin po ninyo. Ngayon is pag-usapan po natin ngayon kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Para sa atin bilang mga Pinoy na matagal na pong nagmimina dito kay Pi Network gamit ang ating cellphone, ito ay isang malaking balita. Marami po sa atin ang ilang taon nang umaasa na magkakaroon ng halaga itong si Picoin. Kung magkatotoo ang mga prediction na ito, maaaring kumita po kumita tayo ng malaki dito kay Picoin bilang mga unang supporters. Pero tandaan natin, hindi pa ito listed sa mga major exchanges at wala pang clear na paraan or malinaw na paraan para i-cash out ng diretso sa fiat currency tulad po ng peso. Yan, kailangan pa rin nating maging maingat at i-manage ang ating expectations. Hindi porket may potensyal ay tiyak na. Gayunpaman kung sakaling magtagumpay po si Picoin sa pagpasok dito kay Binance at sa iba pang mga malalaking platforms, pwede po itong maging turning point para sa atin bilang mga ordinaryong Pinoy na gusto ng extra income mula sa crypto. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay itong si Pi Network ay isang matagal nang inaabangan na sleeping giant. Yan, marami ang nagdududa dahil hindi pa ito listed sa mga kilalang exchange at wala pa ring malinaw na liquidity path. Yan, or liquidity na daan. Pero ang hindi po maitatanggi ay ang laki ng kanyang community at ang determinasyon ng team na gawing mainstream ang kanilang vision. Hindi ito kagaya ng mga biglaang project na bigla na lamang sumusulpot at nawawala na rin. Si Pi Network ay meron po itong sariling ecosystem, sariling app at libo-libong active supporters mula sa iba't ibang panig ng mundo at kabilang na po dyan ang Pilipinas. Kaya ang payo ko po ay yan, mag-observe po muna tayo ng mabuti. Kung tayo po ay Pi holder, yan, huwag po natin basta-basta itapon ang ating holdings. Pero kung hindi pa tayo kasali, ayan, ay aralin kung bago pa lang tayo at nagkakaroon tayo ng interest dito kay Pi Network, aralin po muna natin ang project. Tingnan po muna natin kung align ba ito sa ating long-term goals. Yan, dahil kung sakaling tama po ang mga analyst at si Picoin ay talagang pumutok at umabot sa $10 na presyo, baka ito na nga ang isa sa mga pinakaunang crypto na naging accessible sa masa, lalo na sa mga Pinoy. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.